Mainit na balita, aprobado na ng House Justice Committee ang report nito tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, unanimous na inaprubahan ng House Committee on Justice ngayong araw ang committee report nito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Lahat ng 55 na miyembro ng komite na physically present ngayon ang bumoto pabor sa motion para aprubahan ng committee report. Laman ng committee report, Connie, ang findings at mga rekomendasyon ng komite. Kalakip ng committee report ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban sa bise. Ayon kay House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luistro, ipapasa ang committee report sa Bills and Index. Dito inihahain lahat ng mga panukalang batas at resolusyon sa Kamara. Mula rito ipapasa ito sa House Committee on Rules na siya magtatakda kung kailan tatalakayin sa plenaryo ang committee report. Sa plenaryo, 1/3 vote ng lahat ng kongresista o 106 ang kailangan para maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado na uupong impeachment court. Sabi nga ni Luistro sa kanyang opening statement kanina, malayo pa ang tatahakin ng proseso pero malayo na raw ang kanilang narating. Noong nakaraang hearing, unanimous ang boto ng komite na may probable cause para i-impeach ang bise dahil sa culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes at betrayal of public trust. Kasama sa mga ebidensyang nakita ng komite ang testimonya ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng bise, ang certification ng Philippine Statistics Authority sa kawalan ng record ng mga umano'y tumanggap ng confidential funds gaya ni Mary Grace Piatos. Ang mga notice of disallowance ng Commission on Audit sa 73 million at 375 million pesos na confidential funds. Ang ulat ng Anti-Money Laundering Council sa bilyong-bilyong piso mga transaksyon pumasok at lumabas sa bank accounts ng bise at kanyang asawa, ang SALE ng bise. Ang pagharap ni dating Senator Antonio Trillanes IV at ang video mula sa live stream ng bise kung saan sinabi niyang may kinontrata siyang papatay kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at ating House Speaker Martin Romualdez kapag pinatay siya. Pero pinuna ni Luistro na ang upo ang inilaan para sa bise sa mga hearing laging bakante. Kung guilty raw ang bise, sabi ni Luistro, hayaan ang katotohanang i-convict siya. Pero kung inosente naman siya, hayaan ang prosesong ipawalang sala siya. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.